Hi guys, welcome in this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. Yung person na the strength in reverse, hindi kayo close nito ngayon, nitong person na to. Magkakaroon ng union sa inyo or mag-reconcile sa iyo or magkaroon ng reconciliation sa inyo. Itong person na hindi kayo close, hindi strong yung bond ngayon or you're not together right now or you're not close right now or hindi kayo united right now ay yung mga hindi mo to kasama ngayon, you're not together, hindi strong ang bond ninyo, hindi kayo close or hindi mo yan kasama, you're not in a union right now, pero magkakaroon ng union sa inyo. You will be together. There's reconciliation na mangyayari, magaganap. Ito ang ini-embody mo, ang energy. Ito ay kung sino lamang ang kuhaan ng God ng energy, kung sino lamang ang readingan kaysa kasi sagad ako ng seek ng guidance. Ilang beses ko na yung sinabi. Dahil connected naman ako sa God eh. Baka magtaka iba siya, bakit sa God? Kasi connected ako sa God. Bata pa ako, pinapakitaan ako ng God ng vision, mga vision, hanggang ngayon. So yan, God talaga. So yan. Kasi ang katotohanan ay sa God. Okay? Dahil ang katotohanan ay nasa side ng God yung katotohanan. God reveals the truth. Nasa God ang katotohanan. Kaya, sa Kanya na ako magpapagay. Kasi connected naman ako sa Kanya. So, yan. You are strong, you're powerful, passionate, and fiery yung personality mo. Very brave. Nakikita din sa'yo na may inner strength ka, inner stillness. Siyempre, dragon to. And fierce. And I hear na you have the ability to conceive. Yung magkaanak ka ba? Kasi yung dragon, di ba, itlog yung inaanak niya. Itlog muna, bago lumabas sa itlog yung baby ng dragon. So, you have the ability to conceive, no? Para bang magkakaanak ka na, pero yung parang may pumipigil na evil forces or witchcraft para hindi maipanganak, para hindi lumabas yung anak mo, para hindi ka magkaanak. Kasi gano'n naman talaga yung mga, lalo kung merong purpose ang God dyan, kanya ng mga kampo ng kadiliman. Gano'n ang mga evil forces at mga kampo ng kadiliman, like witches, wizard, at mga fallen angels, diba? Basta mga kampo ng kadiliman. They are against plans ng God. Ganyan. At ang umira sa kanya, greediness, inggit, kaya evil no? Kampo ng kadiliman sa kadiliman. And of course, they are full of lies, no? And manipulation, ganyan ang mga gawain nila. They're very deceitful and deceptive, mga ganyan, scheming. Kasi ganun ang mga sa kadiliman. Kung yung sa God ay katotohanan, nireveal ng God na sa God ang katotohanan. Kahit yung mga sumunod ng God ay mga totoong tao yan, mga ano yan sila, mga honest, no?
They speak the truth, they tell the truth. Pero yung sa side naman ng kataliwan, mahilig magsinungaling yung mga yan. Mga deceitful yung mga yan. Yun ang pinagkaiba. Malaki yung pinagkaiba, di ba? Opposite talaga. O, ayan. Parang ginagawa ng witchcraft para hindi mo maipanganak yung bata eh. Oo, may gumagawa ng deceit, no? Para hindi mo maipanganak yung bata o para hindi ka magkaanak. Kasi powerful daw yung maging anak mo. Kaya pinipigilan nila. Powerful daw yung maging anak mo. Hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng witchcraft. Ikaw yung ginagawa ng witchcraft. Kasi ikaw yung nasa side ng light. Pagka ganyan, wala kang ginagawang witchcraft. Hindi ka gumagawa ng witchcraft. Hindi ka gumagawa ng mission from Satanas. Okay? From evil forces. Ikaw ang ginagawa. Okay? Pero ito ay kung sino lamang ang kuhaan ng God ng energy, no? Kung sino lamang ang kuhaan ng reading, ha? Kasi collective ito. So, yan, death and rebirth. Mare-rebirth na ipapanganak mo tong bata na to eh. Ipapanganak mo to, no? May bata. Basta magkakaanak ka. May ma-rebirth. Clarify ko. Ay, hindi daw to yung bata na sa loob ng itlog na yan. Kundi, parang nasa itlog ko. Naku, umiyak na yun. Naku! Huwag na mababa. Ikaw mismo ito naka-experience ng death and rebirth. Ay parang naka-experience na ng transformation na parang pinistik ka or maaaring transformation or parang pwedeng nawala sa'yo lahat. Pero pwedeng ganun. Parang mga ganun ba? Hindi naman nawala sa'yo lahat. Dumaan sa transformation pala. So, dumadaan ka sa transformation. And then, mare-reverse ka na, no? After mo transform. Parang mag-iba yung tao ka na. Maging iba ka na. So, ganun. Kung ano yung purpose sa'yo ng God. So, see. Maging ganito ka na siguro, Queen of Swords or energy. O kung ano yung purpose sa'yo ng God. Maging ganun ka na. Ito lang ako first. Thought. Maging ganito ka na. Maging stable yung isipan mo. Powerful yung isipan mo. Magaling mag-isip. Matalas ang isipan daw. Hindi basta-basta mag-isip. Malawak yung isipan mo. Ganun. See, and
full of knowledge. Yan. Knowledgeable ka. O brave ka din na magturo ng knowledge sa mga tao. Right? Sa isang tao lang. Basta brave ka. May red dito. And passionate, brave or passionate na magturo ng knowledge. And confident ka. Yan, confident ka na wala kang pakialam kung ano yung sabihin ng ibang tao, kung ano yung pinag-uusapan sa'yo ng tao, kung ano yung comment nila sa'yo, kung ano yung tingin nila sa'yo. You're confident sa kung ano ka, kung ano yung totoong ikaw. You don't mind kung ano yung iniisip nila o sinasabi nila tungkol sa'yo, kung ano reaction nila. Ganun ba? Maging stable, rooted, grounded ka like a tree. Yan. Like a tree na stable, grounded, rooted. Hindi ka affected sa mga kung ano yung iniisip ng iba, kung ano yung komento ng iba, kung ano yung gossip about sa'yo. And maging capable ka na daw humawak ng key. Yun ang sabi sa akin dito. Maging capable ka na humawak ng key para buksan na yung pas na tatahakin. Ay, yung path na tatahakin mo, parang full of flowers. So, maybe it's a path na kakasal pa. Kung path talaga yan siya na, parang full of flowers. Siyempre may flowers dito. Pero, yung ikakasal ka, yung ano daw yan, yung past na kasal ka ba? Yun yung umpisan mong past na kasal ka, kasado ka. Na masaya yung buhay mo, ma-enjoy mo yung buhay. Para bang malaferitin yung buhay mo ba? Parang ganon. Parang malaferitin dito. Pero pa-clarify. May paparating daw sa'yo na rider here. Kasi gustong-gusto ka nito. Yan ata ikakasal kayo. Yan daw, ng rider dito. And yan, bubuo kayo ng pamilya. May asawa mo yan. Itira kayo sa isang bahay. Magtanim kayo sa paligid kasi may site dito. Yan ang pambungka ng lupa eh. And then, mag-aaral kayo ng mga profound hidden knowledge. Yung makikita nyo yan, no? Yung mga information na yun kasi may key kayo, mabubuksan yung mga naka-lock ng mga like libro or information. Malalaman nyo yan yung mga hidden, mga nakatago, hindi nakikita ng iba ng mga knowledge, information, kaya maging knowledgeable ka, di ba? At maging wise, sage. Yan. The Father. So, kung
Kung lalaki ka, maging tatay ka. Pwede gano'n, no? Hindi kung babae ka, di maging nanay ka. Gano'n lang yun. The sage. Maging sage, or you will have a good judgment and a wise person. May wisdom ka. O, diba? May wisdom, may knowledge pa. Kumaga, wise and knowledgeable ka. Maging ganun ka. At maging napaka-brave mo. Maging parang napaka-stable din. Stable, no? And secured. Strong. And using your perception, maging maaaring ma-open yung perception mo, may malakas yan, no? May perception ka. O ma-discover mo may perception ka. Ganon. Using your perception, makakonect ka sa kalangitan. Yun nga yung ginagamit ko, guys, para makakonect din. Perception. Para makakonect ako. Heaven and earth. To see. Para i-clarify ko nga. Para makapag-communicate ka daw, makapag-communicate ka sa kalangitan using your perception. Iba naman yung through prayer, no? Using your perception. Pero ito ay kung sino lamang ang readingan ng ganda. Depende na yan sa inyo. And then, kung depende sa inyo kung makaresonate kayo. Pero ito kung sino lamang maridingan ng God, kung sino lamang kuhaan ng energy. Yan. The star, kasi ito ay collective, guys, yung mga readings dito. Sa mga nagtatanong kung ano ba talaga yung science and celestial being ka, katulad nung kay Enoch, kasi madami interesado na malaman yan. Katulad nung kay Enoch, di ba si Enoch, at katulad din sa akin, kasi na-experience ko yan. Through vision, doon nyo yung malalaman. Sabihin yan sa inyo, ipapakita yan sa vision nyo. At tulad ng Enoch, dinala siya sa langit, di ba? Ako din, nakita sa akin na asawa ko ng God. Pangalan ng God si Yahweh. Based sa vision ko, ako si Asherah dun eh. May mga anak pa kami. Tapos yung parang problema doon, nagkukos ng problema sa Satanas. Sa vision ko na yun. Tapos, yung kasama ko yung God, yun, nakita sa vision ko. Tapos ako yung asawa niya. Ayan. Yung book ng God, kulot-kulot na sa humanoid form niya. Kulot-kulot na basta kulot siya na itim yung book niya. Maskulado yung God. Kaya sa kanya napapagay kasi siya naman nagsabi niya sa akin, siya na magpakita sa vision ko pati niya na asawa niya ako. Na pinadala niya ako dito kasi may mission ako. Yan. Kaya may kapangyarihan yung kamay ko. Kaya pagka, may kulang ako. Yun na lang ginagawa ko na kasi discoveryhan ko na tinuro ang Jesus Christ sa akin at mga ano. Basta tinuro sa akin Jesus Christ na may kapangyarihan yung kamay ko. Kaya ako magpagaling. Kaya yun ang ginagawa ko. Yun ang ginagawa ko. Yun ay kapangyarihan na pangkalangitan na kapangyarihan. Hindi yan siya witchcraft. Basta ganon. No? Mahirap din yung kaya ganon. No? Tapos, sa vision yan siya malalaman. Sila mismo magsasabi niyan, celestial being. Lalo na yung God, kasi siya yung nagbibigay ng mensahe dyan sa vision eh. Kay Enoch, diba, dinala siya sa langit. Yung dalawang anghel, pinakita sa kanya na isa din pala siya sa mga anghel doon. Eh, meron lang siyang mission dito. Kaya, naging tao siya. Pero bumalik din siya doon sa langit, diba? Yan, ganun ang mga sign. Yun, number 1 na sign. Makita mo kung ano ka talaga doon.
kung ano yung origin mo, kung ano ka. Hindi dahil sa tarot reading, hindi dahil sa napanood mo sa tarot reading, kundi yun talaga sa vision. Kasi pag tarot reading naman ay collective naman yan. Kung sino lang talaga kuhaan ng guide, like dito, ng guide ng energy. Yun po yun. Pero nagbabalak na akong tigil ko na itong tarot reading. Meron nga dyan mga pinag-initan yung videos ko. Kaya sige ka, gawa ng disit. Isip ko, para pasahanin kayo ng God. Dahil mga deceitful kayo. The Star. Isip-isip, parusahan din kayo ng God sa impyerno. Deceitful kayo. Ano yung mga traitor? Walang magawa sa buhay nila. Puno ng inggit, pagkagahaman, kaya yung mga ginagawa, deceit, manipulation. Tapos kung pasabihin mo, pakwentuhin, magsalita ka lang, parang lubo ng punwaring tupa. Yung gano'n ba? Kasi mga talaga yun sila, mahuwad. Magaling mag-mask. Sa mga expert dyan, alam nyo na yan. Ibig kong sabihin. Sa expert kilatis sa mga ganyang klase ng tao, yung mga evil ng mga tao na yun. So, the Star. Ako ay prangka. Siyempre, side ako ng light. Liwanag. Natural, prangka ako. Honest. May sinasabi ko, totoo lang. Hindi ako mahilig magsinungaling. Bata pa talaga ako, hindi ako mahilig magsinungaling. Kahit sa contest kung anong totoo, sabihin ko. Nung bata pa ako. Sinabihan nga ako ng nanay ko na, tanga, bakit mo sinabi na may bulok yung ipin mo? Nung bata pa ako, nung sumali ako sa contest. Sabi ko, yun naman talagang totoo Meron naman talaga Sabi ko, ayun kasi totoo, mag-isip ako ng sinungalingan. Hindi ako may lumang sinungaling. Kung ano yung totoo yun talaga. No? Ba't ko pa kailangang baguhin? Ba't ko pa kailangang i-reverse? Ba't ko pa kailangang ibahin? The Star. Huwag kang maging positive o maging inspired ka sa buhay o magsilbing inspirasyon. O kaya ay maging popular ka, maging famous. So, yan. Walang masama sa maging totoo para sa akin. Dahil yung paging totoo o yung pagsabi ng katotohanan, yan ay sa God yan siya, sa side ng God. Hindi naman pinagbabawal ng God yan. Yan ay in-implement ng God na maging honest, na totoo ang sasabihin, hindi ka sinungalingan. Di ba pag liar ka, tatapon ka ng ganun sa impyerno yung kaluluwa mo. Isa yan sa hatulan sa impyerno ang kaluluwa pag liar ka. Kaya huwag maging liar. Delikadong kaluluwa ng mga liar, kala nila yung ordinaryo ang kasalanan yan. Kaka-impyerno ng kaluluwa nila yan. Yung pagiging sinungaling. Ngayon, na alam na ng marami yan. At sinasabi ko naman dito, kung ilan may nakakalam, kung sino nakarinig yan, warning na yan, na you should change. Pero kung hindi ka magbago, bahala ka. Buhay mo yan. Soul mo yung magdusot dun sa kabilang buhay. So,
may maging vicious dito. Kasi hindi siya ang tunay na na maging vicious or cold, unemotional. Kasi hindi siya ang tunay na divinely guided kayo ba. Ay, hindi. May nagatinan ko nga. May igimbara. Layo eh. May mag-take ng risk na manipulate daw. Gagawa ng witchcraft, maglilito siya, mandidistract. No? Para hindi daw kayo magkatuluyan ng person mo. Para maging cold sa person mo, maging cold ka sa person mo, para hindi kayo makabuo ng pamilya. No? May ganun daw na gagawa ng deceit, no? Witchcraft. Magtulungan daw sila na magtulong-tulungan sila mag-oppress. Pero ang kaluluwa ng mga to, alam na, wala na yung pag-asang masave yung ngayon. Impyerno talaga yung ngayon. Hatulan na yan ng God sa impyerno. Para hindi maging goal-driven itong past person mo na may-unite kayo. Di bali na, hayaan mo na lang. Kung hindi naman talaga kayo para sa isa't isa, hayaan mo na lang. Madami pa ng person. Merong ibibigay sa yung God na para sa inyo person or parang ito yung mga kontrabida. Pero sila din ang kawawa niyan. Sila mag-suffer din afterlife. Sabi, sila magsasuffer in afterlife. Saan? Sa impyerno. Paparusahan yan sila ng God. Lalo na't witchcraft to yung ginagawa. Wala na yan. Hindi na yan masisave yung mga yan. So, ayan. Instead na magbago, anong ginawa nila? Mas lalo pa silang nagmamalaki na kanilang issue. Hindi na yan masisave yung mga yan. Wala na yan. Kahit hindi na. Hindi na yan masisave. At witchcraft yan. Kampo ng kadiliman yung mga yan. Kahit magtulungan pa sila, wala na yan. Doon na lang yan sila nagsikiyaw-hiyaw sa impyerno afterlife. Forever, eternal. Dahil yan ay mga kampo ni Satanas yan. Mga sumulunod ni Satanas yan. Sinusunod din ang mission galing kay Satanas yan. Kaya ang witchcraft yung ginagawa nila, di ba? Ano bang hatol ng ganyan kay impyerno? Di ba may warning ang ganyan? Impyerno, itapon sa impyerno, doon niya ilagay yan sa porsyon na may sa porsyon ng lake of fire na may sulfur. Ang gumagawa ng witchcraft and sorcery. Ang kaluluwa ng mga tao na gumagawa niya. Doon niya ilalagay. So, door to personal healing and happiness. Kaya mo na, kung blaka nila, baka ma-oppress sila dyan sa person, may hahama na. Madami ko pa namang makakilala niya sa dami ng tao sa mundo eh. Madaming tao sa mundo. Madaming person. Madaming meron yan bibigay sa iyong God. Si Jesus Christ. Huwag mo lang silang gayahin. Huwag ka lang gumawa ng mga evil. Huwag ka lang gumawa ng mga sa bagay, mukhang sa side ka ng liwanag, no? At may mission ka, hindi ka gumagawa ng evil yan. Hindi ka nga, ikaw nga yung ginagawa ng witchcraft eh. Ay na lang magkaanak ka. Kasi powerful yung anak mo. Ng mga witches, wizard, o ng mga evil forces, lahat ng klase ng evil forces. Kasi nga sa kampo niyan sila ng kadiliman. Against yan sila, ino-oppose nila yung plans ng God. Pero, in the end, puro naman sila pagdurusa doon. Eternal pang pagdurusa nila doon sa kabilang buhay, sa impyerno. Papadlakan sila sa impyerno. Di ba yun naman na nakasulat sa Bible? Pinili nila yan. They choose that path papunta sa impyerno. Hindi nila pinili ang maging righteous. Anong pinili nila? Ang magasik ng lagim. Ang mission galing kay Satanas.
See? Door to personal healing and happiness. Di yan brutal. Nasa Bible na talaga yan. May warning na agad dyan. Kaso lang, may pinapairal na inggit, pagkagahaman, pagka-evil nila. Yan ang kanilang sinusunod. No? So, door to personal healing and happiness. So, yan. Magbubukas na yung door to personal healing and happiness sa'yo. All tied up. And itong all tied up, darating to sa'yo, si maring person mo to, no? Yung darating sa'yo. And si Archangel Chamuel, yung person na all tied up, clarify. Ay, kasama pala to. So yan na nga. Kasi may humaharang sa kanya, all tied up nun, para makabind siya. Gawa ng witchcraft. Mga inggitiro. Oh, madami na daw nabawas yan sa mga pumipigil yung person mo, sa mga inggitiro sa buhay mo. Nanatulan na sila sa impyerno. At yung iba doon, tinali na daw sa impyerno. Meron mga tinatali sa impyerno doon. Well, sino magsisave sa kanila? Satanas. Yun ang sinusunod nilang mission galing kay Satanas. Sino magsisave sa kanila? Si Satanas hindi yun magsisave. Si Jesus Christ hindi niyan sila isisave. Bakit hindi sila isisave? Kademonyo yung ginagawa nila, demonic. May warning pa nga si Jesus Christ, greedy. Mag-greedy, hindi magmamana na aking karyan. Greedy pa lang yun Yun pa kayo, witchcraft. Imbis na magbago na ginawa nila, mas lalo pa sila naka-atake. Gusto na patunayan powerful sila. Tingnan natin afterlife kung hindi sila magdusa dun sa impyerno. Eternal na pagdurusa, abutin nila dun. The thinking woman. Gusto nila talaga mahasig na lagim, patunayan na powerful daw sila, may kaalaman, kangalan yan. So, meron ding the thinking woman na darating. Tutulong na yan, no? Yung the thinking woman na yan, para makaalis na yung person mo, no? Tao yan siya, is the thinking woman. Tutulungan yung person mo, baka pangaralan niya, gainan niya, no? Baka ganun ang gagawin niya para makaalis na yan siya. Isipin nyo na lang guys, ang buhay dito sa mundo pansamantala lamang. Maiksi lang buhay dito sa mundo. Samantalang itong mga gumagawa na to ng deceit, witchcraft man, ginagawa yung mission galing kay Satanas, no? Yung mga tao na to na hindi nagbabago, no? Sasama na ito. Eternal yan, magdurusa sa impyerno afterlife. Kahit magtulungan sila. Ang ending naman impyerno. Eternal sila sa impyerno. Forever sila sa impyerno. Imagine that. So, cross. Hindi na dadaan ng purgatory ang mga ganyan, yung mga witchcraft. Kahit sa Book of Enoch, doon talaga yung diretso sa impyerno. So, ayan. Cross. Yan talagang hatol yan ng God. Impyerno. Sa lake of fire na may sulfur. Diba yun ang warning na kasi Bible. Cross. Wala na yan. Wala na pag-asa itong mga ito na save yung mga
witches or wizard na yan. Oh. At gustong patunayan powerful daw sila. Oh my gosh. Oh, gusto nilang patunayan daw na powerful sila. Mamatay daw yan sila. Yan na. Makatulan na sila. Ako na masakit sa plano. Oh, magiging ano kayo, protektado ka ni Jesus Christ. Protektahan kayo ng person mo, ikaw. Protektado ka ni Jesus Christ, protektahan ka niya. At pwede maging positive na yung buhay mo, inspired ka, pwede rin masisikat ka. No? Bari si Jesus Christ mismo ang pasikat sa'yo. Oo, si Jesus Christ mismo ang magpasikat sa'yo. Siguro may mission ka na kailangan mo sumikat para makilala ka ng maraming tao. Tapos gagawin mo yung mission mo, baka mag-preaching ka. Kasi gano'n naman yung mga kadalasan ng mission eh. So yan, ito na lamang for collective reading.